Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Mapalad ang nakikinig at gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Katotohanan nga, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo ay nasa pananampalataya na, manatili kayo sa gawang mabubuti. Manatili kayo sa kabutihan. O aking may iniibig na mga kapatid, sapagkat nakilala na ninyo na ang Diyos ay pag-ibig at kalaking ito ay ang kanyang katarungan. Bakit ko ito binanggit sa aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat maraming bagay na dapat kayong lalayuan, na dapat ninyong lalayuan. Mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. At ang mga bagay nito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay nagiging kapintasan ng mga tao, ng mga mag-aaral na nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang dapat ninyong lalayuan habang kayo'y namumuhay sa kapatagang lupa? Iwasan ninyo ang daan ng mga masasama. Iwasan ninyo ang pag-iimbot at pag-iinggit sa inyong kapwa. Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi. Iwasan ninyo, aking mga iniibig ng mga kapatid, ang mga bagay-bagay na hindi nakapagbibigay kaunlaran ng inyong mga espiritu. Mahalaga nga, o aking may iniibig ng mga kapatid. Dahilan sa mga kasalanan yan ang nagiging pintuan na pumasok ang kadiliman sa isang ako. Sapagkat anumang uri ng kasamaan ay nagiging pintuan ng kadiliman o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, sa pananampalatayang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, marami kayong natamong kabiyayaan na nagmumula sa kaitasan. At ang unang-unang biyaya niyan, o aking mga iniibig na mga kapatid, na siyang nababasa sa inyong mga noo, na walang iba kundi ang kapayapaan. Na siyang mahirap matamo ng tao sa kasalukuyan sapagkat ang tao ay ligalig at balisa sa mga bagay-bagay na sanglibutan. Balisa sa mga bagay-bagay na magbibigay kabusugan ng laman. Balisa sa mga bagay na nakapagbibigay kaligayahan at kasiyahan sa puso. Subalit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, pahalagahan ninyo ang pananampalatayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, sapagkat sa pananampalatang yan ay naroon ng pag-asa na hinahangad at hinahanap ng inyong mga tunay na ako. Maging kayo man o aking mga iniibig ng mga kapatid ay ligalig din
sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran. O aking may iniibig na mga kapatid, manatili kayo lagi na sa kapayapaan. Manatili kayo po lagi na mag-ambil ng panalangin. Malinis na panalangin na nanggagaling sa malinis na puso sapagkat ano ang kailangan ng inyong kapaligiran? Ang awat habagan ng dakilang Panginoon. Huwag may iniibig na mga kapatid. Kung paano winig sa santong kasulatan, huwag kayong magsawang manalangin. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Huwag may iniibig na mga kapatid. Huwag kayong magsawang mag-aral palagi na upang sa ganun, sa pamamagitan ng inyong mga natutunan, ito ay magiging tungkod ninyo at muog habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Huwag may iniibig na mga kapatid. Palaganin nyo ang araw ng Panginoon. Ang araw nito kung saan magbibigay ng karagdagang kalakasan ng iyong mga sariling kaakuan upang sa ganon muli magkaroon kasiglahan at kasiglahan na kayo'y makatupad ng iyong mga tungkulin sa loob ng pato ng diwa na walang sagabal o aking may iniibig na mga kapatid. Tingnan ninyo ang inyong buhay. Ihambing ninyo sa mga tupang na sa inyong kapaligiran. Kaya nga, aking may iniibig na mga kapatid, magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagat nariyan kayo na ang naranasan ng inyong kapwa ay hindi ipinagkaloob sa iyo ng kaitasan. Subalit, aking may iniibig na mga kapatid, manatili kayo na kayo nagpatotoo ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. At tapat kayong sumusunod sa kanyang banal na likuran ng aking mga iniibig ng mga kapatid sapot ang hinahanap ng kaitasan. Ang kanyang mga iniibig at hinihirang ay maging matalimahin sa kanyang mga utos o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong pagparito lagi na lagi nakikinig ng mga magandang balita na nagmumula sa kaitasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Maging buhay na modelo nawa kayo. Na mga tupa sa inyong mga kapaligiran. Buhay na saksi kayo sa mga kaganapan ng inyong kapaligiran at kayo din ang magpapalaganap kung gaano kadakila ang simulan ng espiritismo sa mga tupang naliligaw ng landas. Aking may iniibig na mga kapatid, naway ang pag-aaral sa mapalad ng mga ito'y maging makabuluhan nawa, maging kabusugan nawa, hindi lamang ng inyong mga laman, higit sa lahat, ang inyong mga espiritu na nangailangan ng dilig at hamog na nagmumula sa kaitasan. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, 1 hanggang 5. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa Roma 5, 1 hanggang 5. Yaman nga na mga inaharing ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Diyan ay lagi tayo at nagagagalak tayo sa pag-asa sa kalwalatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga
kapighatian na nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagan at ang katiyagan pagpapatunay ng pag-asa at ng pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Punto. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay. Ang aking iiwanan sa aking mga iniibig na mga kapatid. At nawa, kung paano winig santong kasulatan, manatili kayo palagi na sa pananampalatayang totoo na nagbuhat sa kaitasan, manatili kayo lagi na sa pag-asa na siyang ipinangako ng dakilang Ama ay santong kasulatan na naman ang inyong hilingin ay pagkakaloob ng dakilang Ama. Kumatok kayo at kayo bubuksan yung aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking alam, ang santong kasulatan, 1 Corinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito ang sinasabi sa 1 Corinto 1 hanggang 3. Si Pablo ay tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga magpabanal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nasa kanila ang ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Punto. Dumating nawa sa inyong harapan ang kapayapaan at ang pag-ibig na nanggagaling sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay ng isang mag-aaral dito sa kalupaan, nalalaman ng kaitaasan na kayo ay nagpapagal upang nang sa gayon ang inyong mga tungkulin bilang isang mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon ay inyong maipagpatuloy. At bilang mag-aaral na inaaralan ng dakilang Panginoon mula pa ng una, kayo nga ay naparirito sa piging na kung saan ang kaitaasan din naman kung kayo'y naghahanda sa inyong mga sarili, sila man ay nagbibigay ng kahandaan upang nang sa gayon ang bawat isa, maging laman o may kaluluwa man, ay makapagparito upang ipagbunyi ang kaarawan, ang araw ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito ay hinihingi ng kaitaasan ng inyong kabuuan ay may pagkaloob ng bawat isa. Sapagkat anumang inyong gawain, ng tulad nito kung ang isang mag-aaral ay hindi na paririto ng buo ang kanyang sarili, ito ay nawawalan ng halaga. Mga iniibig na mga kapatid, ang patuloy na pag-aaral
na sa inyo ipinagkakaloob, ay inyo na ngang natututunan pa. Sapagkat malibang ang isang mag-aral na sa kanyang paglalakbay, ang kahinahunan o kapayapaan ng isang ako ang ininanais ng bawat isa, sapagkat hindi nga kayo makapagtatapat o makagagawa ng inyong layunin o tungkulin kung ang bawat isa ay hindi naaayos ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Kayo nga na inaaralan ng dakilang Panginoon, ang inyong ang paglalakbay dito sa sandaigdigan ay magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat nalalaman ng bawat mag-aaral na ang sanlibutan ay maraming mga aralin na kung saan ito ay hindi mapapansin ng isang ako na nakahahadlang sa pagpapaunlad ng kanyang espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, kung ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay natutuon lamang sa mga bagay na inyong nakikita, kayo nga ay nalilihis ng inyong landas. Sapagkat malibang nasain ng isang ako ang tunay na pag-aaral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon, ay hindi nga kayo makahahakbang patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Banay-banay nga ang iniaral sa lahat at bawat isa ang inyong mga tunay na gampanin dito sa kalupaan, sapagkat nasa inyo pa rin ang kalayaan kung kayo nga'y magpapatuloy o magkakaroon kayo o mahihila ng mga anumang bagay na nakikita sa inyong kapaligiran, sapagkat ang bawat isa ay may kalayaan patungo sa kanyang harapan upang nang sa gayon kayo na naaralan ng kaitaasan ay unti-unting binubuo sa inyong sarili ang mga pag-aaral upang nang sa gayon ang mga aralin na yan na inyong daladala na naayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay siya nga inyong maiaalay sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, magpunyagi nga kayo sa inyong pag-aaral. Hindi lamang kayo nagkakaroon ng sapat na kaligayahan dito sa sandaigdigan. Hindi lamang sapat na kayo ay nabubuhay ng naaayon sa laman, nabubuhay ng payapa ayon sa laman, sapagkat kayo man sa inyong sarili nalalaman nyo nung una pa na ang tanging kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan at kaligayahan ang siyang mananatili sa lahat at bawat isa. Ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan na malaon ng ginaganap ng isang ako na paulit-ulit na inyong ginagampanan dito sa kalupaan ay inyo nang ang panatilihin upang nang sa gayon ang isang hakbang upang mapaunlad ang inyong sariling kaakuhan, ang inyong espiritu ay magkaroon ng pagtatagumpay at na magkaroon ng tunay na pag-aaral na ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi na nga kayo mga bata sa mga ganitong pag-aaral, kung kaya nga kayo bilang isang mag-aaral ay hinahalina upang nang sa gayon inyong mapanatili
sa inyong mga sarili ang tunay na inyong gawain at tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Unti-unti nyo ngang maisagawa at matipon sa inyong lukbutan upang nang sa gayon, sa panahon na kayo ay naatasan maggumanap ng inyong mga tungkulin, kayo ay magkakaroon ng mga kabiyayaan na inyong rin namang natipon sa panahon kayo'y nag-aaral ayon sa pag-aaral na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang hinihingi ng kaitaasan, na kayo ay manatili sa pag-aaral upang nang sa gayon inyong mapagsino o malaman kung ano nga ang nararapat na inyong mga gampanan. Sapagkat bagamat kayo ay nasasapat sa kung anong mayroon kayo dito sa sanlibutan, ang inyong ang mga espiritu ay nangangailangan din naman upang nang sa gayon, kayo sa inyong pakikipag-aral ay inyong ang maipagpapatuloy ang inyong mga ambuhay na inyong ginagampanan bilang isang mag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag nga kayong bibitaw sa inyong mga pananampalataya, bagkus ang inyong mga gawa na may kabutihan, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na inyong sinasanay na magampanan kung ano ang kalooban ng kaitaasan, ang siya nawang laging mamutawi sa inyong mga damdamin upang nang sa gayon kayo ay unti-unting makaparoon sa hinandang tahanan ng kaitaasan, sapagkat malaunang ito sa inyo'y ipinagkakaloob at kayo na isang mag-aaral na lamang ang hinihintay sa mga paaralan na kung saan kayo magkakaroon ng tunay na patotoo sa kanyang harapan. Buhay man ang isang ako ay laging ang inilalaan sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman ng isang mag-aaral na siya naparito, ang kanyang kadahilanan ay upang matutunan o madagdagan ang kaalaman ayon sa Espiritu na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsumikap at magpatuloy ang lahat at bawat isa. Huwag hayaang mahadlangan ng mga bagay sa kapaligiran ang pag-aaral ayon sa harapan ng dakilang Panginoon, upang nang sa gayon ang inyong pamumuhay na inyong inaakalang masaya o mapayapa ay mapalitan ng tunay na kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Magsipanalangin nga kayo upang nang sa gayon sa inyong paglalakbay ay tunay nga niyong maunawaan ang inyong mga tungkulin at gampanin sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa na naglilingkod naway kakitaan ng tunay na pagpapahalaga sa mga pagsisikap at pagtuturo ng mga banal na espiritu sa lahat at bawat isa. Humayo kayo at kayo ay gagabayan ng liwanag ng kaitaasan upang nang sa gayon ang inyong paglalakbay dito sa kalupaan ay tunay ngang magkaroon na ng liwanag at maunawaan ng bawat isa ang mga itinuturo at naisin ng kaitaasan mula ngayon
at magpakailanman. Paalam. At ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari mula ngayon at magpakailanman. Apostol Lucas, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Katotohanan aking sasabihin sa bawat isa. Iisa lamang ang pag-aaral na itinuro ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. At ito ang pag-aaral sa diwa, na kung saan ito ang kinakailangang bakahin at pagtiisan ng bawat isa. Ito ang kinakailangang pagtagumpayan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang sanglibutan na inyong tinutungtungan ay isang sangkapan lamang upang matuto ang isang espiritu sa kanyang kaakuhan. Ang sanglibutan ay isang paaralan sa bawat isa upang inyong malaman kung gaano kadakila, kung gaano ang pag-ibig ng Ama ay pinapadama sa bawat isa. At ito ay nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ipinapadama ng kaitaasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang dakilang pag-asa, at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang palaging kapayapaan na hinahangad ng inyong mga espiritu. At kayo na naririto sa mga sandaling ay pinagkakaloob ng aking mga iniibig ng mga kapatid ang kanilang mga sarili upang ito ay madama, upang makakuha ng mga salita at katotohanan ng mga kabiyayaan at higit sa lahat ang karunungan na hinahangad ng inyong mga espiritu. At ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid upang ang pagtatagumpay sa inyong mga sarili ay inyong makamit. Upang ang bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Upang ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay ay magkaroon ng buhay sa inyong mga sarili. At ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay at magsusugo ng mga banal na espiritong mga aliw, kaakibat nito ang mga salita at katotohanan na kinakailangan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Nalalaman ng kaitaasan kung ano ang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu at ang hindi sa laman. At ito ang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa. Sa tuwing kayo ay tumutungtong dito sa paturuan ng diwa. Sa tuwing kayo ay nakikinig
Sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga problema, pagsubok, mga pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, ang kaitaasan ay naririyan sa inyong harapan. Ibibigay kung ano ang kinakailangan ng bawat isa. At ano na nga lang ba ang gagawin ng aking mga iniibig, mga kapatid? Buksan ninyo ang inyong mga mata. Pakiramdaman ninyo kung ano ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sapagkat naririyan sa inyong harapan ang mga kabiyayaan na kinakailangan ng bawat isa. Naririyan ang mga salita na kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Ang tinapay ng buhay na hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang kahandaan ay hinihingi sa bawat isa. Ang tunay na pananampalataya at higit sa lahat, ang pagtitiwala ng bawat isa ang kinakailangan ng kaitaasan. Na anumang uri ng mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, walang ibang sasandala ng aking mga iniibig ng mga kapatid, kundi ang dakilang Ama. Kundi ang mga salita na ipinagkaloob ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahon. At hindi sa laman. Sapagkat ang pag-aaral dito sa laman na inyong ginagalawan ay mauuwi lamang din dito sa sanglibutan. Subalit ang pag-aaral na inyong pinag-aaralan na naayon sa diwa, ito ang inyong magagamit kapag dumating sa kapanahunan na ang bawat isa ay nagkaroon ng pakikipanayam sa kaitaasan. Ito ang inyong magagamit upang mapagtagumpayan ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. At ito ang kinakailangan ng inyong mga espiritu at kaluluwa upang sa gayon magkaroon kayo ng kaunawaan sa kaitaasan. Upang ang pakikipag-ugnayan ninyo sa dakilang Ama ay walang magiging hadlang, bagkus buo ang inyong mga sarili, na ipagkaloob ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid. At ang bawat isa ay kinakikita ng katiyagaan, ng pagsusumikap, hindi lamang upang makinig, bagkus upang gumawa sa kanyang harapan. Ang bawat isa ay pagkakalooban kung ano ang kanilang mga itinanim. Ibibigay kung ano ang magiging bunga ng inyong mga pagsusumikap. Sapagkat ito ang batas na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Kung ano ang inyong ginawa, ay ito rin ang inyong aanihin, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung gumawa kayo ayon sa laman, ipagkakaloob din ng laman ang kinakailangan ng inyong mga laman. Kung gumawa kayo ayon sa Espiritu, ay pagkakaloob ng kaitaasan kung ano ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at Espiritu. Sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga gawa sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, at higit sa lahat, sa harapan ng dakilang Ama. Kung magkagayon, aking mga iniibig na mga kapatid, pag-aralan ninyo ang inyong mga sarili. Hanapin ninyo kung saan kayo nagkakaroon ng pagkakasala upang ito ay inyong maiwasan. Hanapin ninyo kung saan kayo nagkakaroon ng magandang kaugnayan sa kaitaasan
At ito ay inyong sanayin sa inyong buhay. At ang bawat isa, kung ang mga ito ay inyong matitimo sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, ang katagumpayan ng inyong mga tungkulin sa inyong mga balikat ay inyong mapagtatagumpayan. At ang kaitaasan ay patuloy na maggagabay, tutulong, magtuturo sa bawat isa. Sapagkat naririyan kayo sa laman at nagkakaroon kayo ng kalikuan, nagkakaroon kayo ng mga kasalanan. Subalit, ang inyong mga espiritu at kaluluwa ang siyang nagiging gabay sa kaitaasan upang ito ay mapalitan ng bagong buhay, mabigyan ng panibagong pag-aaral, at higit sa lahat, ang kapatawaran ng kaitaasan ay naririyan sa bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay nagkasala, kayo ay humingi ng tawad. Kung kayo ay nakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa kaitaasan, ay gawin ninyo kung ano ang kinakailangan upang ito ay mabago sa inyong mga sarili. Unti-unti, banay-banay, subalit ito ay magbabago at magkakaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Hindi lamang sa buhay na ito, bagkus sa buhay na ipagkakaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay nagkaroon ng pagkakataon sa buhay na ito na magbago, ay gawin ninyo kung ano ang karapat-dapat sa kanyang harapan. Ibigay ninyo ng buong puso at huwag ninyong sayangin ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan sapagkat ang panahon ay mahalaga. Ginto sa inyong harapan. At ito ang kinakailangan bakahin, pagtiisa ng aking mga iniibig na mga kapatid, na kung saan sanayin ninyo ang inyong mga sarili na maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Gumawa kayo ng mabuti na naaayon sa katuwiran ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong mababa ang inyong kalooban. Panatilihin ninyong kayo ay lagi may kaugnayan sa kaitaasan. Ang patuloy na pananalang, pagbibigay ng kanyang mga sarili sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain, ay isang kaparaanan upang ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan at makamit ang kabanalan. Sapagkat ang kaitaasan ang hinahangad sa bawat isa, kayo ay maging banal sa inyong mga sarili. At ito ang bahagi ng kaitaasan na naway matimo sa bawat isa. At muli, pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag upang gagabay sa paglalakbay ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang inyong tagapatnubay sa araw na ito, Miguel Arcangel. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig. Ang inihandog para sa aking mga minamahal mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Ang sandigan ng dakilang Panginoon, lahat at ang bawat isa ay tunay niyang ang aakayin sa kanyang paturuan upang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magsipag-aral. Ang kanyang salita ay tunay ngang pag-aaral aking mga iniibig na mga kapatid, na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, papaano nga ito nabubuhay sa inyong mga pagkatao. Nakikita at nadidinig ba ninyo ang kanyang bilin? Ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng una at higit sa lahat, ayon sa inyong mga kalakasan, bagamat sa pamamagitan nga ng inyong mga pagparito, narito kayong nag-aaral, narito kayong binibigay ninyo ang inyong mga panahon. Iniibig ba ninyo ang dakilang Panginoon? Nakikita niyo ba siya bilang isang guro
bilang isang kaibigan, bilang isang pamilya, bilang isang ama. Sapagkat bawat isa sa inyo'y patuloy pa rin umiikot sa sanglibutang ito. Patuloy pa rin ang pagtuturo sa bawat aking mga iniibig na mga kapatid. Naalala ba ninyo ang dakilang Panginoon? Naroon ba ang inyong mga pananampalataya sa buhay na ito, na kung ano man ang ibigay ng isang sanglibutan, narito kayong titindig at patuloy na mag-aaral sa kanyang harapan. Narito kayong ibibigay ninyo ng mayroong kabuuan, ang inyong mga katwiran, ang inyong mga paniniwala sa kanyang harapan, sapagkat narito ang dakilang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa inyo upang kayo ay tunay na maturuan, upang sa pamamagitan nga ng mga salita, sa pamamagitan ng mga aklat na sa inyo ibinigay, bawat isa sa inyo ay tunay ngang tuturuan at higit na lalo magtatagumpay sa buhay na ito upang kanyang maging kabahagi. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, narito ba kayo upang mag-aral? O kayo sa inyong mga sarili patuloy pa rin ang pagliliwaliw sa buhay na ito sapagkat pinanasa ng bawat isa sa inyo ng inyong mga sarili, tunay nga magkaroon ng isang kaligayahan. Hanapin nga ninyo sa inyong mga puso ang kanyang katwiran. Hanapin nga ninyo ang kaligayahan na kailanman ay hindi na mawawala sa inyong mga puso. Hanapin nga ninyo sa inyong mga sarili ang kanyang katwiran na nagbibigay kapayapaan sa inyong mga espiritu, sapagkat malibang mabuhay ninyo ang inyong mga pagkatao, malibang makita ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kahalagahan ng isang pag-aaral na nagbibigay sa inyo ng isang katwiran para sa dakilang Panginoon, patuloy ka rin kayong mabubuhay at mananatili sa isang sanglibutan na hindi karapat-dapat. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ito ang inyong tahanan. Hindi nga kayo dito isinilang, bagkus sa harapan ng dakilang Panginoon sa kanyang kaharian. Narito kayong tinuturuan, narito kayong ibinabalik sa kanyang silangan, narito kayong ibinibigay upang nang sa ganon, bawat isa sa inyo makita ninyo ang bawat inyong mga espiritu. Palaganapin ninyo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ng kahalagahan ng isang pag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid. Makita ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y hindi lamang tagapakinig, bagkus kayo'y gumagawa ng kanyang mga utos. Kayo ay tunay na nag-aaral at bawat isa sa inyo ay kailanman ay hindi naliliko sa kanyang paturuan. Bawat isa sa inyo ay kailanman ay hindi nababalik sa mga bagay na inyong pinangako sa sanglibutang ito. Bagkus bawat isa sa inyo ay tunay nga tutungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na ito ay tunay nga magtuturo. Ang buhay na ito ay tunay nga bibigyan nga ninyo ng pagkakataon upang sa inyong mga salita, kayo ay tunay na papalito. Makita ninyo sa inyong katwiran ang bahagi ng para sa Panginoon. Makita nga ninyo sa inyong mga salita na kayo'y gumagawa, na kayo ay tunay na lumalakad sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang nanaisid ng inyong mga espiritu. Ito ang inyong pagkakakilanlan sa kanyang harapan. Ito ang inyong pagkakakilala sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon na patuloy na naghahanap ng kanyang karunungan. Gawin nga ninyo ang bawat isa sa inyo ay tunay na isang pag-aaral. Gawin nga ninyo na ang inyong mga sarili ay tunay ngang makaahon sa buhay na ito na walang kabuluhan. Bagkus bawat isa sa inyo ay tunay ngang tatanggapin sa inyong mga puso ang isang pananampalatayang inilahan at tunay na ibinigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nga nakikita ang isang pag-aaral bilang isang pag-unlad sa inyong mga espiritu? Nakikita ba ninyo na bawat isa sa inyo na inaanyayahan at patuloy na binibigyan ng pagkakataon
ay patuloy kayong lilinisin sa harapan ng dakilang Panginoon. Patuloy nga ninyong tutuldukan ang mga bagay na hindi karapat-dapat upang nang sa ganon magbuksan sa inyong mga sarili ang isang paglilinis, mabuksan sa inyong mga pagkatao ang kanyang mga salita. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon na patuloy na umaasa ang inyong mga espiritu na kayo ay tunay na makakain ng kanyang mga salita. Patuloy ang inyong mga espiritu na mag-aral upang ang pag-asang ito ay tunay nga bubuksan ng isang kasipagan, ng isang kasikapan sa inyong mga pagkatao upang ang bawat inyong mga pag-iyak, ang bawat inyong mga salita ay tunay nga babahadidan ng mga salita na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Dito nga kayo tuturuan na aking mga iniibig na mga kapatid. Dito nga magsisimula ang isang pag-aaral sa inyong mga bahagi na ang inyong mga salita ay tunay nga tatawaging karapat-dapat, tunay nga ang bawat isa sa inyo ay tunay na pagbubuksan sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat ito ang pag-asa na sa inyo ay pinangako mula pa noong una. Aking mga iniibig na mga kapatid, malibang makita ninyo sa inyong mga sarili at sa inyong mga pagkatao na kayo ang mga binhi na tinanim sa sanglibutang ito upang ang pagpapatuloy ng kanyang mga salita ay tunay nga magbukas sa inyong mga sarili, na kayo ang mga maamong tupa na patuloy na nagkikahos, patuloy na nagbabahagi sa sanglibutang ito. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, dito nga kayo titignan, dito nga kayo bibigyan ng panibagong pag-asa sa inyong mga sarili. Dito nga kayo bibigyan ng panibagong pag-aaral na sa inyong mga pagkatao, ang bawat isa sa inyo ay tunay niyang titindi at higit na lalo tunay na magkakaroon ng isang mainam na liwanag at karapat-dapat na itatanim sa inyong mga sarili. Gayon nga kayo aking mga iniibig na mga kapatid, bigyan nga ninyo ng pagkakataon ang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi lamang kayo humuhubog sa inyong mga sarili, pagkus sinuhubog ninyo ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hinuhubog ninyo ang isang Kristo sa inyong mga pagkatao, sapagkat sa inyong mga pagkatao dito nagsisimula ang lahat ng bagay. Dito nga ipinapakilala sa inyong mga sarili anong kinakailangan ninyong baguhin sa inyong mga pagkatao. Dito nga kayo nililinis upang nang sa ganon, bawat isa sa inyo ay hindi na nga tatawagin pang mga mangmang, hindi na nga tatawagin pang mga musmus, bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Mga minamahal ko, bawat bahagi na sa inyo ipinupukol sa tuwina, bawat salita na sa inyo ay tunay na nakikinggan. Narito nga kayong paghandaan ninyo ang inyong pagparito. Paghandaan nga ninyo sa inyong mga sarili na kayo ay tunay na mga masunuring mga maamong tupa upang nang sa ganon, sa inyong pagparito ay handa kayong magbigay. Handa nga ninyong tanggapin ang bahagi ng para sa Panginoon ng mayroong kabuuan, ng walang pag-aalilangan, at higit na lalo, handa ninyong ibinibigay ang inyong mga sarili bilang kanyang mga tagapakinig. Aking mga minamahal, patuloy ang pag-aaral, patuloy ang kaitaasan na naghahandog sa mga taong patuloy na binibigay ang kanyang mga sarili. Patuloy ang kaitaasan na naghahanap ng karapat-dapat upang magsilbing kanyang bahagi, upang bawat isa sa inyo ay hindi na nakakalimutan pa ang bahagi ng para sa Panginoon. Ang isang Kristo na sa inyo ay tunay na ipinailala mula pa noong una hanggang sa mga sandaling ito. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo binibigay at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.
at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Sino nga ba ang Panginoon sa bawat isa? Paano nga ba siya inilalarawan upang maunawaan ng bawat isa ang Panginoong kanyang sinasamba, ang kanyang tinatawag at kanyang nakikilala? Ang Panginoon ay siyang tunay na liwanag. Nasa kadiliman, ito ang maghahari. Siya rin ang siyang tubig ng buhay, na sa sino mang iinom, tunay na mapapawi ang kanyang kauhawan. At kailanman ang kauhawan na yan ay di na nga magkakaroon pa ng puwang sa kanilang mga sarili. Gayon din siya rin ang kagamutan sa bawat karamdaman, nang upang sa gayon ng tunay na kalakasan at kagalingan ay mapasa inyo. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang tubig bagang yan ay tunay nyo nang nainom sa inyong mga sarili. Ang kanya bagang kagamutan ay tunay na baga ninyong natanggap. Ito ang katanungan sa bawat isa upang inyong masiyasat. Ano nga ba ang mga bagay na inyong nakukuha? Ano nga ba ang mga bagay na inyong tinatanggap sa inyong mga sarili buhat sa Panginoon? Sapagkat narito ang isang katotohanan na ang bawat isa ay nagkakaroon pa rin ng pagkauhaw sa kanyang sarili. Naroroon pa rin nasasadlak sa iba't ibang uri ng karamdaman, ng kahirapan, ng pighati, ng buhay na ito. Kaya't sino nga ang nararapat sa mga bagay na ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, na siyang tatanggap ng kanyang kabiyayaan, ng kanyang binhi, upang ang mga bagay na ito ay inyong mapunta sa inyo. Na inyong malinang sa inyong mga sarili, upang lahat ng yan ay mapawi. Kayo ay nasa isang paaralan, upang ang bawat isa ay mga tuto. Subalit kung ang inyong mga sarili ay pagpapatuloy na may pagkait sa tunay na pag-aaral, na ang mga bagay na sa inyo itinuturo ay hindi inyo matanggap pagamat inyong nauunawaan, tunay na ang pag-aaral ay lalawig at lalawig. Hanggat sa tunay niyong matutunan, ano nga ba ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, sino nga ba ang nararapat na tawaging tagasunod ng dakilang Panginoon? Sino nga ba ang kanyang tatawaging tunay na mga kaibigan, na kung ano ang kanyang narinig sa dakilang Ama ay maipahayag sa bawat isa? Inyo na nga bang narinig ang bahaging yan mula sa isang Kristo sa inyong mga buhay? Kung inyo nga itong narinig, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano na nga ba ang mga bahagi na inyong naipaglingkod at tunay na maiharap nyo sa kanyang harapan? Na sa pamamagitan ng isang katapatan tunay, na ito ang inyong maiahandog. Ito ang isang bahagi ng mga katanungang dapat niyong siyasatin sa inyong mga sarili, upang minsan pa ay inyong palalahanan ang bawat isa sa inyo na ang pagkakataong ibinigay sa inyo sa paralang ito ay tunay, na mayroong hangganan, at ang bawat sandali at bawat panahon ay tunay na mahalaga. Saan nga kayo tunay na nagbubuo?
ng inyong mga panahon, ng inyong mga lakas, ng inyong mga kaisipan at ang inyong mga puso. Ito baga ay nabaling na ng may buong kabuuan sa dakilang Panginoon na kung saan ang pagpapaunlad ng inyong mga espiritu ang sa inyong tunay na pinagladaanan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang pagsisisi ay hindi mararamdaman ng bawat isa hanggat ang lakas ay kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Subalit ang panahon na kung papaanong ibinibigay sa bawat isa sa kanyang pagmamadali at narito ang isang kabataan ay hindi na nga nanatiling bata, subalit ang katandaan ay dumating na sa kanyang buhay. Kung magkagayon, ano na nga ba ang daan na kanyang pipiliin? Sapagkat narito ang kanyang kalakasan ng kanyang mga tuhod ay nawawala na. Mga iniibig na mga kapatid, naway maunawaan nyo na ang bawat lakas na yan ay binigay sa inyo ng dakilang Panginoon ay lakas upang gamitin ng bawat isa sa tunay na aralin na kanyang dapat malaman. At ano ang bagay na ito ang pagpapalago ng bawat isa ng kanyang katauhan ng ayon sa Espiritu. Hindi ang pagpapalago ng inyong mga sarili ng buhay sa sanglibutang ito. Ito ang sa inyo'y ipinapaalala sapagkat ang aralin sa mga bagay na patungo sa Panginoon ay totoong napakalawak. At ang bawat butil na sa inyo itinatanim, tunay na bigyan ninyo ng halaga. Sapagkat walang malaki at walang maliit sa binibigay ng dakilang Panginoon, malibang maibigay nyo ang inyong kabuuan sa mga bagay na iyan. Mga iniibig na mga kapatid, naway ang inyong pagtalima at sa pagkakataon na ibinigay ng dakilang Panginoon sa buhay na ito, sa inyong mga sarili sa paaralang ito, ay inyong tunay na ipagpasalamat sapagkat narito ang bahagi ng isang pag-aaral na tunay na hinanap ng karamihan, subalit hindi nila natagpuan. At ang mga bagay na inyong natutunan, tunay na ito ay makapagpapangulan ng karunungan ng bawat isa. Subalit ang karunungan yan ay hindi magkakaroon ng kaunlaran sa inyong mga espiritu kung ang inyong mga sarili ay di nyo maturuan na tumalima ng may buong katotohanan, ng may buong katapatan, at tunay na yayakapin ang bawat karunungang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Tanungin nga ninyo ang inyong mga sarili, ano nga ba ang nararapat ninyong maibigay? Hanggang saan ang dapat nyong ibigay sa buhay na iyan upang tunay kayong tawaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Tunay, hindi lamang ang buhay na yan, kundi hanggang doon sa kamatayan at silikod ng libingan. Sapagkat ang bawat isa ay kinakailangang tumalima sa dakilang Panginoon upang kanyang layunin ay magkaroon ng katuparan sa bawat isa. Kaya't hanggang ang tao ay tumatalikod at tumatakas sa katotohanan na yan, ay paulit-ulit na iyanap sa kanya ang bawat parehong kalagayan upang kanyang mapag-unawaan ang bawat isa ay kinakailangang mailigtas ng dakilang Panginoon. Ang bawat nawawala ay kanyang hahanapin upang ang kaligtasan sa kanya man ay maipagkaloob. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nga ba iniisip ang isang kadakilaan ng layunin niyang ibinibigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa, na ang kanyang pagtingin sa kanyang bawat anak tunay na pantay-pantay.
Subalit sa mata ng tao, aking mga iniibig na mga kapatid, ang bahaging ito ay di nila napapag-unawaan at kanila lamang tunay na nakalilimutan. Kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, sikapin nyo ng inyong mga kaisipan ay maging kaisa sa kaisipan ng dakilang Panginoon upang ang pag-aaral na yan na sa inyo'y ipinagkakaloob ay magkaroon ng isang kagaanan sa inyong mga buhay na ang bawat pagtitiis ay maging kagalakan ng inyong mga puso. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at harinawa. Ang pag-aaral na ito ay tunay na magbukas sa inyong mga diwa nang upang sa tunay na pagbabago ang bawat isa ay dumuon sa daang iyon. Hanggang dito ako at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa. Mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, Paulo. Ang pag-ibig ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, puso't kalooban, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Diyos, Ama, magpuri kayo at magpasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na siyang namamalagi sa inyong puso't damdamin at kalooban, naway magpalago kayo nang ang inyong mga espiritu marunong gumawa ng kalooban na sa inyong buhay ay mayroon na kayong kaalaman. Sapagkat ang panahong ito'y dumarating ang oras na ang bawat isa'y binibigyan ng kalinisan sa inyong mga loob upang ang lahat ng salita ng Diyos ay sumainyo nawang puso, damdamin at kalooban na sa araw na ito'y naririto kayo upang kayo'y lagi ng malinis ang inyong mga puso na gumawa ng kalooban ng Panginoong Hesukristo sapagkat ang araw na ito magpasalamat kayo sa lahat ng oras, sa lahat na nangyari sa kapatagang lupay, kayo'y naligtas sa mga sakna, sa mga tubig na dumating sa inyong mga kinaroroonan. Ang bagyo na siyang nananalanta sa bawat kabahayan. Magpuri kayo at magpasalamat sa lahat ng oras na nangyari ito sapagkat darating pa ang panahon na ito'y lilipulin ang mga taong hindi marunong magpasalamat sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang siyang naghahari sa bawat nilalang. Marunong kayong magpuri at magpasalamat sa lahat ng oras. Mga minamahal kong mga anak, sapagkat ang oras na iyan ay siyang dumating upang bigyan ng pagkakataon, upang manalangin at manampalataya ang mga taong hindi marunong magpasalamat at magpuri. Kaya iyan ang dumaan, nakasagabalan ng bawat isa. Ngunit kayong mga espiritista, handang gumawa ng kalooban na may pananampalataya at magpurit, magpasalamat sa Diyos. Sapagkat yan ang hinahanap ng Ama,
na ang bawat isa ay handang magbigay ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Na sa oras na ito, ang pananampalataya na inyong sinasaniban ay isang paninindigan upang ito'y inyong gawin sa araw-araw na buhay upang kayo ay lumakas at matibay ang inyong mga katawan. Sapagkat napakahirap mga minamahal kong mga anak ang hindi gumawa ng paninindigan sa harap ng Panginoon. Napakasarap na binibigyan ng Diyos Ama na ang pananalig ninyo ay tunay upang inyong may sagawa sa inyong mga pamilya, sa loob ng inyong bahay, sa lahat ng inyong kinaroroonan. Kayo nawa ang isang anak na may paninindigan upang ipamahagi sa inyong mga kapitbahay ang totoong pagsasanib ng isang espiritismo. Totoo sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo, magpuri, sapagkat yan ang kinakailangan sa kapatagang lupa kung paano ninyo ginagampanan ang inyong mga sarili. Kayo na nga ang matibay na may pananindigan sa kapatagang lupang inyong ginagalawan. At sa oras na ito'y buksan ninyo sa banal na kasulatan sa Juan 16, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. Pakibasa. 1, 16, 15, 16. Ito po ang sinasabi sa 1, 16, 15 hanggang 16. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha na sa akin at sa inyo'y ipahayag. Sandali na lamang at ako'y hindi ninyo makikita. At muling sandali pa, ako'y inyong makikita. Punto. Maliwanag, mga minamahal kong mga anak, ng lahat ng tumatanggap sa kapatagang lupay ay kayo, mga minamahal, ang gumanap ng tungkulin bilang mananampalataya upang ipahayag ang karunungan ng Panginoon kung paano ninyo maisagawa sa lahat ng mga nananalig sa Diyos na iisa. Sa araw na ito'y ang bawat isa nananalig, nananampalataya na may karunungan upang maisagawa ang lahat ng kagustuhan ng Ama, sapagkat kayo ang nakakaalam kung paano ninyo magampanan ng aayon sa karunungan Diyos. At sa oras na ito, ibinibigay ko sa inyo na ang pagpapasalamat ng bawat isa maging tapat sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, na ang lahat ng ito hindi biro lamang kundi inyong ipalaganap ang kagustuhan ng Ama na may karunungan, may kaalaman sa lahat ng kapaligiran. Maghari nawa sa inyong lahat ang Panginoong Hesukristo
na siyang nananatili sa bawat puso sapagkat siya lamang ang nakakaalam na ang inyong mga gampanin ay tunay na inyong maisagawa sa inyong kalooban ngayon at magpakailan pa man. Maghari nawa sa inyo ang dakilang Diyos at Espiritu Santo ng Panginoon ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako si Apostol Juan Bautista Agios. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay naririto sa sanglibutan. Sapagkat kayo ay tulad sa mga sundalo ng Panginoon na binibigyan ng tungkulin, binibigyan ng atang sa inyong mga balikat upang inyong pasanin, upang inyong maisagawa, upang sa bawat araw na naririto kayo sa sanglibutan, palagi nga ninyong maaalala ang dakilang Panginoon sa lahat ng inyong buhay. Ngunit sa pagpapatuloy nga ng tao dito sa lupa, kanyang nakalimutan ng alaala at pag-ibig na buhat sa dakilang Panginoon. Hindi niya naalala na siya ay naririto sa sanglibutan para sa kanyang Ama, para sa pagsunod at pagtalima sa bawat kautusan na mayroon at itinatalaga sa lahat at bawat isa. Ngunit naririto patuloy na sinusunod ng tao ang kanyang kalooban. Patuloy na hinahanap ng tao ang bahagi na makapagbibigay sa kanya ng panandaliang kasiyahan. Ngunit sa bawat pagpapatuloy nga ng lahat at bawat isa, natagpuan nga ba ninyo ang Diyos? Sa mga gawa na inyong isinasagawa dito sa sanglibutan, nakita nga ba ninyo ang mukha ng Panginoon? Nalaman nga ba ninyo ang kanyang kalooban? Nakilala nga ba ninyo siya? Sa kanyang pagkakakilanlan ayon sa Espiritu at hindi sa katawang laman. Sapagkat mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral dito sa sanglibutan ay palagi ngang mauuwi sa wala. Ang bawat paglakad ng tao dito sa lupa at ang kanyang pagsisikap sa mga bagay na walang kabuluhan ay mauuwi din sa walang kabuluhan. Ngunit kung inyong ang pagsisikapan ng buhay ayon sa Espiritu, na sa inyo ay binubuksan at patuloy na sa inyo ay tinuturo, wala ngang magiging kasayangan sa inyong buhay, mga inibig na mga kapatid. Sisinupin ng tao ang bawat panahon, ang oras at ang kanyang kalakasan na maihandog sa dambana ng dakilang Panginoon. Na kanyang maihandog ang kanyang sarili na buo at hindi kulang. Na hindi nga siya maghahanap pa ng mga bagay na walang kabuluhan, bagkus dito, inilalakad na nga niya ang kanyang sarili sa bagay na nalalaman ng kanyang espiritu'y patungo sa dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, ang pag-aaral dito sa sanglibutan ay kaakibat lamang ng bahagi ng inyong pag-aaral ayon sa Espiritu. Ito ay kasangkapan tulad ng isang kasuotan ng iyong katawang laman ay tulad sa isang damit na inilalagay sa inyong kaluluwa at sa inyong espiritu upang anuman ang bagay na inyo pang dapat na bakahin sa inyong mga pagkatao, na inyo pang dapat linisin, na inyo pang dapat na mapag-aralan at mabahagi na inyong maitanggal sa inyong mga sarili ay inyong mapagtagumpayan. Sapagkat ang tunay na buhay ay ayon sa Espiritu, mga iniibig ng mga kapatid. Ang buhay dito sa laman ay tulad lamang sa isang panaginip na inyong lalakaran. At inyong paggising ay narito. Iniharap nga kayo sa dambana ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang inyong nagawa?
Ano nga bang uri ng paggawa ang inihandog ninyo? Ito ba ang bagay na magpapakain sa maraming kaluluwa tulad sa isang tinapay na kailanman na hindi na nga kayo magugutom pa? Tulad nga ba ito ng isang tubig na kailanman na hindi na nga kayo mauuhaw pa? Sapagkat ang Diyos ay hindi bumabahagi sa mga bagay na lumilipas, sa mga bagay na naubos, bagkus siya ay nagkakaloob higit sa panalangin at pangangailangan ng tao. Ang kabuuan ng kanyang espiritu ay ibinibigay niya sa lahat at bawat isa bilang patotoo ng inyong mga pananampalataya. Hanggang kailan nga ba, mga inibig na mga kapatid ng Diyos sa inyo ay magpapaalala? Hanggang kailan nga ba ninyo kakalimutan ng kanyang mga salita at ang kanyang mga gawa? Na kayo ay bagkus iniaaralan ng maraming salita ng dakilang Panginoon, ay hindi nga ninyo naibibigay ng buo ang inyong mga sarili sa paggawa sa kanyang kalooban. Bagkus mga inibig na mga kapatid, naririto ang kaawaan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng naghahanap at patuloy na humahanap ng kanyang kapayapaan na nagbubuhat sa Panginoon. Naririto ay binibahagi niya sa lahat at bawat isa ang pag-asa na kayo ay naririto sa sanglibutan, bunga ng inyong mga paggawa, ng inyong mga ganting galaw, bunga ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Naririto, binibigyan kayo ng pagkakataon at ang pagkakataon nga na ito ay huwag maging kalugian sa inyong mga pagkatao. Bagkus tanggapin nga ninyo at bigyan nga ninyo ng buong pusong pagpapasalamat ang bawat pagkakataon sapagkat naririto, binubuksan ng Diyos ang kanyang pintuan sa isang piging upang ang lahat ay mga busog, upang ang lahat ay magkaroon ng kasapatan, upang sa bawat araw ng inyong buhay, sa mga susunod na panahon na sa inyo ay pagkakaloob pa, ay dito nga ninyo makilala ang Diyos hindi lamang sa mga bagay na kanyang ibinabahagi, bagkus ayon sa tungkulin na sa inyo rin naman ay ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang lagi ng sa inyo'y ipinagkakaloob at ibinabahagi mula ngayon at magpakailan pa. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mag-aaral ng salita ng Diyos, ano ang pangunawa nyo sa salitang espiritismo? Paano nyo to tinatanggap sa inyong mga puso? Ano ang pag-aaral na mayroon kayo ayon sa espiritismo? Ano pat kung sinasabi ng Panginoon at ni Apostol Pablo, meron ding Espiritu Santo na sa inyo ibinigay na. Nakikilala nyo ba ang sa inyo ibinigay? Naunawaan nyo ba siya? Pumaparoon ba kayo sa Kanya? Sapagkat ang mga bagay na aking binanggit ay buhat sa Diyos. Kayo'y nakikiisa sa pangalan ng Panginoon. Ano ang inaasahan niyong sa inyo ituturo? Ano ang bahagi na sa inyo ay ibibigay? Sapagkat lagi na bawat tao ay may kahilingan sa kanyang puso. Pero sino ang nakaunawa at nakakilala ng handog ng Panginoon sa bawat isa? Bawat isa ay umaalam ng iba't ibang uri ng karunungan upang siya'y tawaging maalam. Pero sino ang sumaliksik sa karunungan ng Diyos ayon sa Espiritismo? Sa paralan ng Panginoon, lagi niyong naririnig, bawat isa ay mag-aaral. Ano ang inyong pinag-aaralan? Saan kayo tumutungo sa bahagi ng pag-aaral na sa inyo'y binubuksan? Totoo, ang kasulatan ay nagtitik ng maraming kasaysayan. Walang salitang binanggit ayon sa Espiritismo. Ngunit kung inyong maunawaan ang karunungan, ayon sa Espiritismo, ang kabuuan ng aklat na inyong binabasa o tinatawag niyong Biblia ay kabuuan ng karunungan ng Diyos na ibig niyang ipakilala.
Paano nyo to tinatanggap sa inyong mga puso? Sapagkat kung hindi naman kayo dumanas ng isang uri ng paghihirap tulad ng dinanas ng isang Pablo, magiging malalim kaya ang inyong pangunawa ayon sa Espiritismo? Ang inyong bang pananampalataya ay magiging maalab at hindi kayang patayin ang anumang uri ng pagtitiis sa buhay na ito? Sapagkat mula sa iyong sariling pagsisikap, napatunayan mo ang isang katotohanan. Ano nga bang magbibigay alab, aking mga iniibig, sa isang pananampalataya? Ano nga bang magiging kadahilanan ng tao upang siya magkaroon ng katyagaan na ang pagtitiis na kanyang daladala ay kanyang tanggapin ng buong puso at buong kaluluwa? Na hindi siya kailanman mamatayan ng isang uri ng pag-asa sapagkat nauunawaan niya. Ang biyaya ng Diyos ay ibinigay na sa kanya. Ito ang Espiritu Santo. Naghahanap ba kayo ng ibang biyaya? Naghahanap ba kayo ng ibang karunungan? Nagnanasa ba kayong tawaging maalam sa sanglibutan? O ninanasa niyong tawaging kayong maalam sa harapan ng Diyos? Sapagkat bawat kalagayan ng panaliksik ng tao na kanyang ginagawa, kumukuha ng panahon. Saan niyo inilalagay ang inyong panahon, aking mga iniibig? Ano ang paraan ninyo upang ang bawat kalagayan ng inyong pagkatao pareho na kayo'y nakakakuha ng maiinam na mga bagay na inyong pakikinabangan hanggang sa kinabukasan? Kaya nga kung katatakutan ng tao ang sinasabing kamatayan, ano ang kabuluhan ng isang kamatayan kung dumating sa isang tao? Lagi namang itong nagaganap sa iba't ibang kalagayan, sa iba't ibang kapanahunan. Sapagkat sino man binihisan ng laman, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maghuhubad din ng laman na yan. At ang isang bahagi ng isang espiritu na yan magiging buhay sa inyong mga pagkatao, ito ang magiging makatotohanan. Ngunit sino ang nakakakilala ng katotohanan na yan? Kung lagi na ang iniisip ng tao iligtas ang kanyang sarili ayon sa sanglibutan. Kaya nga ang pag-aaral sa Espiritismo ay binigyang buhay. Binigyan ng larawan upang maunawaan ng bawat isa sa anumang uri ng kaalaman na inyong daladala, meron kayong isang uri ng kaalaman na dapat matutunan. Ito ang karunungan ng isang Diyos. At ano ang karunungan ng Diyos, sa aking mga iniibig? Ito'y lagi niyong binabanggit. Ito ang pag-ibig. Pero hindi niyo ba naunawaan ang kabuuan ng pag-ibig na yan? Ay nasa ang kalagayan? Nasa bawat isang pagkatao. Pero sino ang nakakapagpalitaw ng pag-ibig na yan? Nabuhat sa Diyos. Na siyang tanging may daladala ay ang bawat espiritu na buhat din sa Diyos. Ganito kahalaga ang isang paaralan, aking mga iniibig. Ang isang paaralan ay nagbibigay daan upang maunawaan niyo ang karunungan ng Diyos. Bagamat kayo binihisa ng isang laman na yan, hindi nangangahulugan. Ng karunungan ng Diyos ay nawawalang bahala. Sapagkat sa pamamagitan ng bawat katawang laman na yan, sa pamamagitan ng bawat karanasan din na inyong dinaraanan, ito ang nagbibigay linaw sa inyo na ang bawat bahagi pala na ginagampanan ng tao sa sanglibutan ay maiksi. Maganyan nakukuha ang bawat kaalaman, sapagkat ang batas ng ganting galoy laging pumapa sa kanya. Anumang bagay na ginawa niyang mabuti, ibinabalik sa kanyang ng panahon. At anumang bagay ng pagkakamali o lumalabag sa batas, ibinabalik din sa kanya ng panahon. Kaya nga, sasabihin ba ng bawat isa kung ang lahat naman pala ibinabalik lamang? Ano nga bang kabuluhan pa ng bawat paghingi nyo ng tawad at panalangin sa harapan ng Diyos kung ang lahat pala ng bagay ay naibabalik lang? Dito pumapasok ang isang uri ng kaalaman ng pagkilala sa batas. Lagi itong sinasabi sa inyo, ang Diyos ay nagtindig ng kanyang mga batas. Alin dito ang inyong naunawaan? Ano ang batas ng ganting galaw? Ano ang batas ng pag-aakitan? Ano ang lahat ng ito? Ano ang 10 utos ay pinagkatiwala sa pamamagitan ng isang Moises na ngayon na may inyong pinag-aaralan at nagiging basihan ng inyong moral o kagandahang asal?
Pero lahat ng ito, aking mga iniibig, bagamat kaakibat nito ang bahagi ng inyong laman, ang lahat ng batas na iyo'y umaabot hanggang sa kalagayan ng bawat espiritu. Hindi nyo marahil maunawa ng kalagayan ng isang espiritu sapagkat hindi naman kayo nagkakaroon ng pagkakataon ito ay kilalanin. Ngunit kung maunawaan ninyo ang sinasabi ng isang Pablo na ang biyaya ng Diyos ay ibinigay na sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nauunawaan nyo ba ang inyong mga espiritu? Sino nga ba ang lumikha ng inyong mga espiritu, aking mga iniibig, hindi baga ang Diyos? Ito ang Espiritu Santo na sa inyo ipinakikilala. Sapagkat tangi ang Diyos lamang makakagawa ng bahagi niya yan. Sapagkat ito'y kanyang likhain. Pero sino nakakakilala ng Espiritu Santo na pumapa sa inyo? Hindi nga ba ito'y laging estranghero? Sapagkat narito, kayo ay nasa paaralan, itong itinuturo sa inyo upang bigyan nyo ng buhay sa inyong mga sarili. Bawat isa'y nagagalak sa kanyang puso na makatamo siya ng biyaya, na makakuha siya ng mga bagay na kanyang iniibig. Ngunit ano ang mga bagay na ito, aking mga iniibig? Ito yung bahagi ng sanglibutan na palagi niyong nakikita. Sino sa inyo ang nagnasa na ang bahagi ng biyaya ng Diyos ayon sa Espiritu ay kanyang matanganan, kanyang maangkin, kanyang mapatunayan? Sino sa inyo ang nagnasa na ang karunungan ayon sa Espiritismo ay maging karunungan ng kanyang pagkatao? Sapagkat ang kalawakan ng pag-aaral ng karunungan ng Diyos, aking mga iniibig, hindi mga nyo makukuha o maunawaan sa isang kabuhayan. Hindi nga ito lulubusin ang kabuhayan ninyo sa sanglibutan lamang na ito, kundi daraan kayo sa maraming paralan ng buhay sa labas ng tinatawag ninyong mundo. Ano pat kung ang pag-aaral ayon sa Espiritu pa ang inyong matututunan, iniisip nyo rin ba kung gaano kalawak ang karunungan ng Diyos ayon sa Espiritu? Hindi ito hiwaga, ito ang katotohanan. Nagiging hiwaga lamang ang mga bagay ayon sa Panginoon sapagkat hindi naman lahat ay nagkakaroon ng pag-aaral na may kalaliman ayon sa kanyang katwiran. Lagi lamang ang tao ay nag-aaral manalangin upang dumaing, upang ang lahat ng kanyang ibig ay kanyang makuha. Sino sa inyo ang nanalangin, aking mga iniibig, na hinihikayat niyong muli ang Panginoon na ang kalooban niya ay matupad sa bawat isa upang muli ang tunay na kapayapaan ay inyong madama? Upang muli ang tao ay makakita ng tunay na liwanag nagbubuhat sa kaitaasan, sino sa inyo ang naghubog ng kanyang sarili upang maging tunay na ilawan? Hindi nga ba ito ang larawan ng dakilang guro? Siya ang ilawan ng sanglibutan, siya ang liwanag. Pero bawat isa'y may bahagi niya, sapagkat bawat isa'y likhain ng Diyos, bawat isa'y maaari ding maging liwanag. Pero sino ang naglinang ng kanyang sarili upang siya man ay maging liwanag? Kaya sa paralan ng Panginoon, laging binubuhay sa bawat isa na muli niyong balikan ang unang niyong pag-ibig. Sapagkat kung maunawaan ninyo ang unang niyong pag-ibig ay ang Diyos, maunawaan niyo marahil kung anong uri ng pagkakalika ang sa inyo ay naibigay, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At kung ito'y ayon sa Espiritu, kilalanin ninyo ang tunay niyong ako. Muli kayong ibabalik sa tunay na pag-aaral, sa bahagi ng isang pagkakilala. Kilalanin niyo kung sino kayo. Sapagkat bagamat lagi nyo naririnig ang mga salitang yan, kung hindi nyo makikilala ang tunay nyong pagkatao, aking mga iniibig, ano ang kabuluhan ng karunungan na ipinakikilala ng Diyos? Ano ang kabuluhan ng biyayang ibinigay na sa inyo, na kailanman na hindi naman kinukuha, pero patuloy kayong naghahanap ng biyaya na tila nyo hindi pa natatanggap? Ano ito, aking mga iniibig? Kaya nga kung ang lahat ng bagay dumating lamang sa kapanahunan, anong sinasabi sa inyo ng panahon? Ano ang nauunawaan nyo sa mga bagay na inyong tinatanggap?
at kaganapan. Huwag lang yung basahin na nagaganap sa sanglibutan, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, sadyang ganoon ang sanglibutan. Ang paaralang ito. Siya mas sa kanyang sarili ay nag-aayos upang lagi na alang-alang sa mga kaluluwang dito pa'y mag-aaral. Kinakailangang manatili siyang matatag, mainam, at punong-puno ng karunungan upang sino mang mag-aaral na pumaparito sa paaralan, hindi siya aalis na wala siyang dala-dala kahit maliit na liwanag ng katotohanan. Kaya nga, kung idinadalangin ninyo ang kapayapaan ng sanglibutan, lalo niyong idalangin ang kapayapaan ng bawat pagkatao, sapagkat sa pamamagitan ng kapayapaan ng bawat pagkatao na yan, dito nabubuhay ang kamalayan ng isang espiritu. At upang ang mabuhay ang kamalayan ng inyong espiritu, kinakailangan ng bawat isa sa inyo ang isang uri ng katwiran at pag-aaral ayon sa medyuminidad, sapagkat ito ang pinakamainam na kaparaanan upang mapalitaw niyo ang tunay na kaangkinan ng tinatawag niyong espiritu na noon pa'y ibinigay na sa inyo, na nagbubuhat sa Diyos, na siyang nagbibigay sa bawat isa ng isang uri ng katotohanan ayon sa Espiritu Santo. Banal ang bawat bagay na mula sa Diyos, aking mga iniibig. Pero ang kabanalan ay hindi nyo masisilayan kahit sa inyong pagkatao kung hindi nyo bubuhayin sa bahagi ninyo ang tunay na espiritu na mula sa Diyos. Bagamat pinakikinabangan nyo siya ayon sa buhay dahil kayo ay may laman at gumagalaw, hindi mangangahulugan kayo tatawagin ng banal sa panahon ng isang laman na yan ay mawalan ng kabuluhan. Ito rin ay inyong pag-aralan. Malawak ang pag-aaral ayon sa Espiritismo. Ngunit kung ang maliit na hakbangin ng karunungan na yan, hindi nyo tutungtungan, iniisip nyo ba, aking mga iniibig, kaya nyong yakapin ang katotohanan na meron ang iisang Diyos? Kaya nyong tanggapin ang lahat ng bagay na magmumula sa Diyos? Kung ang balit na bahagi ng buhay na ito ay hindi nyo matanggap na may kabuuan, kayo'y naliligalig at nagkakaroon ng agam-agam. Ano pat ang inyong pananampalataya at inyong katapatan sa Diyos ay nababahiran ng kasinungalingan? Iniisip nyo ba, aking mga iniibig? Kung kayo'y lumisan na sa lupa at ang lahat ay magbalik na sa dating kalagayan, kayo na nga'y magiging banal. Ito ang kadahilanan kung bakit bawat isa ay nasa paaralan upang mag-aral. At anong unang aralin, aking mga inibig, ang pagkilala sa isang sarili. Hindi ang sariling ayon sa laman, kundi isang sarili ayon sa Espiritu. Sapagkat siyang tunay na tao at siyang tanging nagbabalik sa harapan ng Diyos at magkakaroon ng karapatan upang sa kanya'y maglingkod ng buong pagkatao niya, upang matupad niya ang unang batas sa pamamagitan ni Moises. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. Mga iniibig na mga kapatid, ninanasan nyo nga bang magbalik sa Diyos? Ninanasan nyo nga ba na ang pag-ibig na sinasabi nyo sa inyong mga labi na kayo'y mangingibig ng Diyos, kaya nyo bang tapatan yan ng katapatan? Ng pagiging masunurin? Na pagiging mababang loob sa harapan ng Panginoon. Sapagkat lagi na pinagmamasdan ng bawat isa, nagiging mababang loob lang kayo sa inyong kapwa, pero marami ay sumusuway sa harapan ng Diyos. Tandaan ninyo nung itinindig ng Panginoon ang kanyang batas, hindi niya yan sinasabi sa bawat isa upang gawin lamang ninyo sa inyong kapwa. Sinasabi ang batas na yan tinindig upang gawin niya ng tao sa harapan ng kanyang Panginoon. Sapagkat hindi pa rin naman nababago ang batas, aking mga iniibig, bawat isang tuhod ay luluhod sa harapan ng Diyos. Ito nawa ang inyong tandaan. Ito nawa ang inyong maunawaan. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang aral ay laging ibinibigay sa inyo, ano ang hinihintay sa bawat isa na mabuhay sa inyong kamalayan, ang kamalayan ng isang espiritu. Sapagkat mula sa kamalayan ng isang espiritu na yan, ang tunay na kawang-gawa na nagbubuhat sa Diyos ay inyong magagawa magpakailanpaman. At hari nawa, hindi kayo magsara ng pintuan sa inyong mga pagkatao, kundi lagi na magbigay daan kayo paunti-unti upang makilala
ang sinasabing tunay na ako. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.